Oo. Next, gano'n. Gumagano sila. Next! Ano yun ang 20 yung kung ba kung display namin lahat ng oras. Pero kasi yung gagawin yung parang 100 plus yung submit tapos yung Magaling magsulat siya si Mariel. Okay lang may cinema na namin kasi ang tagal. Sa tagal ng cinema. So, ganun lang tayo. Tapos magkukuntuan lang tayo mamaya. Tapos, magtatanong lang ako tungkol sa mga pinipila nyo. And then, try your best. But of course, as much as possible, ang pinaka-main objective ko Hello, good evening sa lahat ng mga nanonood dito sa quarantine. At syempre ngayong gabi ay swerte tayo, mapalad tayo dahil kasama natin yung mga filmmakers, yung mga pelikulang napanood nyo kanina. At syempre ito ang bagong segment ng Quarantimes kung saan fini-feature natin yung mga pelikula na galing mismo at recommended mismo ng mga filmmakers mula doon sa kanilang lugar. At kanina nga, ang napanood nyo mga pelikula ay yung Balot na directed by Marvel Ramirez, yung Tobero ni Edsel. Alam mo, ang hirap-hirap talaga na ako kapag binabanggit ko yung apelido, pero pipilitin ko yung apelido, Edsel Rebamontan. At syempre, rambutan at syempre, yung Kadena o Shackles ni Arvin Cads Bellarmino. At makakasama natin sila mamaya. At syempre may special guest din tayo mamaya na female filmmaker, ganyan. At mamaya pag-uusapan nga natin kung ano nga ba yung mga pelikulang galing sa Cavite at ano yung mga naging inspirasyon nila kung bakit ito ang mga pelikulang napanood nyo kanina. Aside from doon sa mas kikilalanin pa natin kung ano ang tunay na identity
ng Cavite Filmmaking. So, sana ngayong gabi samahan nyo kami at mas malalim pa natin pag-uusapan. At syempre ako bilang Caviteño din, bilang galing Cavite, bilang isang Cavite filmmaker, natutuwa ako na ako ang magmo-moderate ng usapan ngayong gabi dahil hihimayin at least walang bias yung pag-uusapan namin dahil mag-aano kami dito, magsusuntukan kami. Katulad ng mga napanood yung pelikula, kung mapapansin nyo talagang halos lahat ng comments kanina, ang mga nabasa nyo, wow, rock and roll, wow, sabog, wow, ganito. So, ang pansin nyo, puro yung music din, puro rock. So, alam nyo na kung ano kagad ang ugali ng mga Caviteño. Pero, i-clear natin yan ngayong gabi. At syempre, sisimulan natin, ipapakilala ko sa inyo ang direktor ng Balot, Direk Marvil Ramirez. Hello, Marvil. Yes. Hello. Yes. So, Marvil, nasan ka muna ngayon? Anong pinagkakabalahan mo at kamusta ka? Nandito sa bahay. Work from home ako, bali sa ngayon. Actually, ang tawag namin doon, DFH, Dub from Home. So, kasi yun yung trabaho ko. Oo. Yes, at pagkukwentuhan din namin yan mamaya dahil nagkasama na pala kami ni Marvil dati na nagdadub sa ABS. Pero ngayon, narinig niyo naman yung boses ni Marvil, di ba? Oo, pwedeng maging DJ sa yung mga madaling araw na radyo, di ba? Hello. Ganyan, yung palalim ng palalim, ganyan. So Marvin, nagdadub ka pa rin ngayon, pero may mga pelikula ka bang naka-line up? Meron ka bang plano in the future na gumawa? Sa ngayon kasi, hindi ko matutukan yung pagsusulat ulit para makagawa ng mga short films. Kasi nga, masyadong preoccupied ako sa trabaho talaga. Yun talaga yung ano ko ngayon. Kasi yung trabaho ko, lalo na sa ngayon, medyo mahirap siya gawin. Pero dadalian natin yan. Oo. Hanapan natin ng paraan paano dumali. Ganyan. Sige, teka, tatanungin ko naman yung isa pa nating kasama, syempre mula sa pelikulang Balot, si Direk Edsel Rebamontan. Hello, Eds na lang tawagin. Pwede bang Eds na lang? Edsel. Tubero. Ikaw naman, kamusta? Anong pinagkakabalahan lately? Well, ito, dito lang sa Bangkal at busy rin sa trabaho rin pero hindi ganoon very active kasi nga alam mo na yun nga day job okay lang pero usually chill lang ako. Tapos nagsusulat rin ng mga script din. Oo. Para sa isang rakista guys, sobrang chill ni Edsel. Sobrang chill, ganyan lang. Pero rakista po yan. At syempre, kasama din natin ang direktor ng Shackles o Cadena. Ang pinakamamahal ko, kapatid ko mula sa ibang nanay. Magkapatid pala talaga kami. Yun po yung totoong storya po namin. Si Direk Arvin Cadiboy Bellarmino. Hello, Cads. Hello. Magandang gabi sa lahat. Okay, so ikaw naman. Pero alam mo, parang every week nagkikita tayo, no? Pero laging online lang tapos. Parang kamustahan. So, ikaw, ano namang balita sa'yo? Meron akong sinusulat na feature. 5 taon ko na siyang sinusulat. Hindi ko alam kung ano nang gagawin ko. Pero yan, actually yun din yung same script na graduate din kay Sir Ricky. Na parang ang dami kong kasi ang mahirap pag marami ka napapanood na mga films, parang ang dami mong gustong idagdag na ewan so yun, so far parang yun yung tinututukan ko bukod sa nag-freelance ako sa mga sa copywriting ganun yun pa rin yun lang. Teka, nasa Jump ka pa ba? Ngayon? Oo. Okay. Okay. Direct ko. Pero mamaya, interesting yung sinabi mo kanina, Kadsa, na yun nga, 5 years mo nang sinusulat. And I'm sure alam ko tong script na to. So 5 years mo nang sinusulat yung script, pero dahil sa may napapanood ka, parang gusto mong i-revise. Tama ba? Ganun ba yung feeling?
may ganung temptation eh. Kasi parang nagmamature yung parang ano mo dun sa, pero syempre yung vision, yun pa rin talaga. Pero yung parang mga different devices and elements na pwede mong ilagay, so nawawala napapalitan parang gano'n, tapos parang minsan magkakaroon ka ng doubt na teka baka nag-overthink ka lang. So yung alam mo yung mga ganong ano mga ganong laban sa script. So ayun, hopefully this year sana, kasi naalala ko yung sinabi ni Direk Eric Mate na na nung umattend ako ng talk niya na pag tumagal pa ng lagpas 5 years yung script mo, pwede mo nang bitawan. So, parang ayoko na umabot sa ganung point. Oo, wait lang ha. Yung video natin sa Facebook, si Tim nakikita ko ngayon, si Tim sa Facebook. Wow. Yung video ni kaway ka naman, Tim. Hindi po siya si Mariel Ong, siya po si Tim Hello Ron. po. Oo. Galaw-galaw tayo, Joseph, Jerome, galaw-galaw para na Nag-concept writer. baka pumanaw, ganyan. Ayan. Okay. So, ganun po kasi kapag dito po sa live, talaga nagkakaroon po ng technical difficulties. So, inaayos po natin ngayon. Yung nakikita nyo rin pong, boses ko lang po yung nakikita nyo, pero mukha po ni Mariel Ong. Ako pa rin po yun. Well, Esconto pa rin po yun. Meron lang pong technical difficulties at ganyan po kami sa Cavite. Pala yun nandiyan. Oo. Nakikita mo sa itsura mo, dalawa yung mukha mo ngayon. Kumain Yan, dahil nasabi ko na tuloy si Marian, ipapakilala ko na rin. Andito nga ang nag-iisang namin ngayon, Rosas, dito sa ating pa-meeting ngayong gabi. At meron nawala. So ayan. So yan po yung mga nararanasan po natin dahil live. Bigla-bigla Si Direk naman nawala. Nawala ka, Direk. Tuloy-tuloy lang siya. Tuloy-tuloy lang siya. Ayan. Hello? oh my God, tingnan nyo, nakakapikon. Ang dami mo na ito sinabi, Direk. Oo, ang dami ko sinabi. At saka ang pangit nung itsura ko na nag-freeze ako sa Facebook. So mukha akong tanga. Okay, so talaga naman nakakatuwa. Again po, pasensya na po, technical difficulties lang po. Naka-live po tayo, kaya po nararanasan po natin yan. At ngayon nga, ipapakilala ko ang nag-iisang Rosas dito sa league ng mga Cavite filmmakers. Meron din siyang pelikulang kasama ngayon for Cinemaria. At para ikwento niya pa sa atin kung ano nga ba yung pelikulang yon at kung gaano katagal ang proseso ng paggawa ng pelikula, ano na sa Cinemaria, andito si Direk Mariel Ong. Hello, Mariel. Hello. Ayan. Mariel, ikwento lang natin yung dahil alam nga natin na dapat kung hindi nagkaroon ng COVID is naipalabas na yung pelikula mo sa Cinemaria, 'di ba? At syempre produce ito ng Halicon Films din. Tama? Tsaka ng FDCP. Oo, syempre FDCP sila nagbigay ng grant, 'di ba? Ano tawag dito? Taga Cavite ka talaga, tama? Actually, Or yung Halicon na yung Halicon yung sa akin. Pero Pasig talaga ako. Yes, hello Mayor Vico Santos. Vico Santos. Vico Soto. Okay, so sirang-sira po yung gabi po natin kung ano po nangyayari. Pero okay, so paano ka nakapunta sa Halicon? Ano kasi ako, nag-attend ako nung parang pitching seminar sa Cinemalaya noon. Tapos, nagkaroon ng one-on-one na opportunity to discuss with the speakers there. So, nakita ko dun si Derek Cads. Tapos, may parang nanghingi ako sa kanya ng advice about sa film, gano'n. Tapos, parang sabi niya kung may any advice pa daw, edi pwede naman daw. So, I took the opportunity and then, pinakita ko sa kanya yung story ko hindi pa kasi nasushoot yun beforehand. So, pinakita ko sa kanya yung story ko sa Cinemaria. Kasi parang yung sabi niya kanina, parang as you evolve, parang habang tumatagal, parang feeling mo may kulang pa eh.
Parang gano'n. So parang ako, kahit may grant na gano'n, parang feeling ko may kulang pa. So parang gusto ko rin makita yung perspective ng iba sa story ko. So I asked him, and then nung sinabi niya sa akin yung input niya, parang sabi ko deep inside, oo nga no, wow, parang so yun, mas nag-evolve yung story with different ideas. Ganon. Ayan so live nga po tayo, nakikita nyo po ulit, nag-reshuffle po ulit tayo sa Facebook at nawala po si Direk Noel. Ayan, andyan na siya. Hello, Noel. Alam mo, nakakatawa. Bakit ako yung nandun sa ano? That's yung itsura natin sa Facebook. Ako yung Hati-hati yung mga mukha. Saka hati-hati yung mga mukha ngayon. Hello no? po. Katawan ni noo ko, tapos bibig ni ni Tim. Nakakatuwa po talaga. Matutuloy pa ba itong gabing to? Okay, so habang inaayos ang si Marvin. pasensya po again. Oo, feeling ko may nagsasabotahe po sa atin ngayon. May pag-uusapan ba? Okay, ang number one question ko muna, meron bang taong may galit sa Halicon? Char! Nako, Kads, may narinig akong chismis. Char! So, puro chismis pala tayo. Okay, inaayos pa po kasi ngayon, no? Live edit po yung nangyayari ngayon. Maraming salamat, Jerome and Joseph, for that live editing na nangyayari ngayon sa atin sa Okay, pasensya na po again. Live po kasi tayo. So, yung mga technical difficulties po natin ay hindi po natin maiiwasan. But, yun nga, going back, sabi mo nga, Mariel, na tinulungan ka. Nag-stop, parang nasira ata. Saan yung last yung narinig sa akin? Last ko narinig sa'yo, yun lang. Okay, natapos ko pala. Akala ko di ko natapos. Oo, nasabi mo na nagkaroon nga ng pitching session doon sa Sinimalaya and si Kads yung isa sa mga mentor at nakausap mo siya and then Kads you to na i-mentor kung ano man yung magiging or i-produce yung isa sa mga pelikula mo. So ito ba yung pinitch mo mismo, itong kwento na to? Yun yung pinitch ko na sa Cinemaria before pa, yung nakakuha ng grant. Parang yun nga, feeling ko kasi may kulang pa. So gusto ko makita yung different perspective ng iba't ibang mga tao. Yes, ayan, very wow. So i-clear natin ngayon and I want to get this from Kads. Kads, kwentuhan mo naman kami ng very briefly, ano ba ang history ng Halicon Films? Nakamute ka, Kads. Ayan, okay na. Okay. Actually, yung Halicon talaga nag-start yan sa Dasma, sa tapat ng Lasal, sa may Espasyo Sinindikato. Meron dong parang kung tawagin na parang art gallery doon sa tapat ng Lasal Dasma. And then meron akong tropa doon na actually yung dito, meron akong tropa doon na very into film. Sobrang film enthusiast. And then doon ko naisip na na parang magkaroon ng small community ng mga kumbaga mga nagkikwentuhan lang about films, mga ganun. And then eventually umabot na sa point na parang bakit hindi tayo gumawa mismo ng sarili natin. Tapos doon natin ipalabas sa espasyo sa tapat ng Lasal Dasma. And then year 2000 ata to? Year 2013 or 12. Ganun. 2012 or 2013. So mga ganung year. Tapos yun, gumagawa ko ng sa mga espasyo sa tapat ng Lasal Dasma. And then teka, medyo nagfi-feedback. Ako. Ayan, doon. Hello. Ayan, okay, Yeah. tuloy. So, ayan, okay na. So, ayun, nagpa-event kami. Actually, si Eric, pangalan niya, yung una talagang member, si Eric Jolola, which is ngayon nasa Canada na siya. Kumbaga, music
he's producing music na ngayon eh sa Canada. Yung mga underground beats, mga ganon, mga sound art. So yun yung ginagawa niya ngayon. Pero actually siya yung unang nakausap ko about magkaroon ng parang film exhibition doon ng mga sarili naming gawa ng mga experimental films. And then on that very same year, si Dan yung kinausap ko. Ayan, Direk Noel, kilala mo si Dan, di ba? Si Dan, yeah. si Dan Masinsin. So ito yan, around 2013, na ito yung inisip ko na magkaroon ng pelikula na grupo. Parang kasi yung mga ginagawa ko, mag-isa lang ako. Diba? Kukunin ko si Frank. Yan yung mga unang, talaga yan yung mga unang members ng Halicon nung nag-start na ako gumawa ng mga unang pelikula ng Halicon yan, sina Frank, kasi yung mga tropa niya, yung mga tambay sa dito sa Dasma. So ayun, so puro ganun yung ginagawa ko nung una, mga experimental, very short experimental films. And then eventually ayun, naisip ko na why not gumawa, kaya gusto ko i-try yung talagang produced na merong writer, may cinematographer, may editor. So very collaborative yung dating. Tapos eventually nun kasi si Eric pumunta na rin ng ibang bansa eh. So parang parang gusto kong ituloy yung community. So yung same circle, yan sina Frank. Yun din yung kinuha ko dun sa Kel. Tapos nakakatuwa kasi sobrang DIY nung kung paano ginawa yun, kasi lahat kami wala talagang idea kung paano siya gawin. Si Dan kasi rin napaka-resourceful na tao nun ni Dan eh. So ayun. Tapos pati yung producer namin nun, she's a first time producer din nun, si Chana. So parang alam mo yun, lahat kami first time na pero talaga nag-take kami ng risk na gusto namin gumawa ng isang short film na legit, kumbaga na parang masasabi mong legit na nagtulong-tulong kami, may cameraman, may lightman, tapos yung lightman pa namin yung baso ng beer pong, yung ilaw, pinasok namin yung bumbilya doon, tapos lagay namin doon sa baso ng beer pong, ganun ka DIY. Tapos yung mic na ginamit namin, as in legit na mic, tapos nilagay sa tubo, yung mga ganun. So parang si Dan yung nag-iisip ng mga technicalities kasi parang very resourceful niya sa ganun talaga. Tapos ako naman focus talaga ako kung paano ko pa-artin si Frank. So ayun. Eventually yun yung excuse me, yun yung same film na nakuha sa Cinemalaya noong 2015, which is yung Kiel. So doon parang kami ng mga first group, doon kami parang na-open na shit, parang ito pala yung film industry. Alam mo yan, parang lahat kami nagkaroon kami ng consciousness na parang okay, dapat ito pala yung gagawin, ganito yung mga gagawin, kasi marami ka nang naging kaibigan doon eh sa na-extend na. Actually ang mga una kong nakasama din na labas nung Kiel, etong si Derek Marville, kasi si Derek Marville nanalo na siya dati kay Eric Mati nung Bulanon, yung parang horror competition ni Derek Eric Mati 2014 ata yun o 13 Derek Marville, tama ba? Anong year ba yun? Parang mga 13 na. 13, di ba? So parang nung nalaman ko yun, kasi si Derek Marville siya eh, sa music industry kami talaga inclined eh. May banda kami ni Marville eh. Then nung nakita ko yung post na yun, tuwan-tuwa ako kasi parang shit, may tropa din pala na nasa film, tapos nanalo pa dun sa pa-contest si Derek Eric Mati. So parang yun na, nagkaroon na kumbaga lumaki yung circle, nadagdagan kami ni na Dan. Tapos ayan si Derek Edsel, na-open niya sa akin na gusto niyang gumawa ng film din sa tropa, na matagal na kasi talaga siyang film enthusiast, nakikita ko rin talaga sa mga posts niya before nung 2013. So parang alam mo yan, lahat nag-connect lahat. So parang sana si Dan, alam ko nanonood si Dan ngayon, si Eric, sana napapanood ni Eric. So parang alam mo yung small group na nakakatuwa ngayon kasi ang dami ng
short films na natulungan ng Halicon. Kumbaga, yung buong grupo, andyan yung naitaguyod yung film ni Direk Edsel, tapos syempre yung Kiko na nakapasok din ng Cinemalaya, tapos andyan yung kay Mariel yung sa Cinemaria. Ang daming, kumbaga parang yun yung goal namin, hindi kami titigil eh. Kumbaga yung grupo namin ng Halicon, yung mga filmmakers na medyo nangangapa na pasukin yung talagang legit na stage ng film industry. Alam namin yung pakiramdam kasi dati nandun kami sa hindi namin alam yung stage, kumbaga. So parang yun yung gusto naming i-share habang tumatakbo yung oras, parang ganun. So ayan. Simula talaga yung Halicon na parang ang pinaka-objective lang talaga is magkaroon lang kayo ng outlet na Yes. gusto namin gumawa ng pelikula, tapos meron lang at least parang space or platform kung saan maipapalabas yung pelikula. Pero yun nga, katulad nung kwento mo, Kads, di ba? Parang walang formal training. Yung nagsisimula kayo, wala kayong idea kung paano umandar yung pelikula, or even paano mag-create ng pelikula, kasi sabi mo nga puro DIY lang yung ginawa nyo. Not until nga na lumabas na yung Kel at napasama sa Cinemalaya, then you get to understand kung paano pala yung galawan. But Yes. how did it affect yung creativity o yung filmmaking mo kung halimbawang kumbaga na-exposed ka di ba? Parang nung dati, gumagawa ka lang ng pelikula na para lang dahil gusto mo lang mag-express o gusto ka lang sabihin. Ang audience mo lang ay itong tropa ko lang din, mga nandito sa Dasma. So after ng Kel, paano siya naka-apekto sa pagkukwento mo? Meron bang bago? Sobra direct kasi parang mas naintindihan ko yung lalim ng pagkikwento. Actually yun talaga, yung parang bukod sa parang i-express ko lang kung ano yung nasa isip ko or kung anong nararamdaman ko, parang mas nagkaroon siya ng lalim sa dapat pala yung mga characters, ano yung mundo nila, yung mga internal scripting, parang ganon. Yung parang pagiging technical din actually dun sa kung paano na-develop yung characters. So parang nagkaroon ako ng consciousness na kung paano maging mas malawak pa yung paggawa. Pero feeling ko, Direk Noel, yung sense ng DIY, hindi talaga siya mawawala sa akin. So parang feeling ko, kahit na mapunta ako sa mainstream, yung kaluluwa ng gano'n na parang hindi mo siya, kumbaga nandun na yung learning na yun na parang, yung learning na yun, advantage ko yun kasi mahirap aralin yung diskarte. Alam mo yan? Mahirap aralin yung diskarte. Oo, talent yun. Mismo. So parang, wala siya sa mga textbook wala siya sa mga textbook ng mga mamahaling film school So parang, kaya nga kumbaga, tinitake advantage ko din minsan direct yung merong sumasaling nasa film school. Tapos nagtatanong talaga ako, as in, wala mo nang, kumbaga parang kahit na matagal na akong Halicon, tapos bago ka, walang ganun muna, magtatanong talaga ako sa'yo kasi, syempre, andun ka sa circle namin, iti-take advantage ko na ano bang dapat sa tinuturo talaga. So parang, yun din yung maganda sa grupo, na parang ina-adapt namin na pag may bago. Actually, nung nag-shoot din kami nila Nina Mariel, ang dami ko rin natutunan sa kanya, na parang, okay, ganito pala yung sa yung atake na kumbaga, sa ngayon, na dapat gawin na parang sa mata ng mga bagong filmmakers. So parang ang dami ko ring natututunan. So parang alam mo, nagre-release kami and then nag-a-adapt din kami at the same time. So very collaborative ng Halicon. Kaya feeling ko sobrang healthy ng Halicon sa ngayon, sa mga nangyayari ngayon. So ayun. At saka super solid ang Halicon kasi kung sino yung artista mo ng 2013 na nagsimula, kung sino yung kasama mo hanggang ngayon, kasama mo pa rin. So that makes it so solid about the group. So gusto ko naman malaman kay Marvil tayo. Marvil, yung dun sa pelikula mong Tobero. Pwede mo ikwento sa amin, I mean, bakit yun yung stop Baliktad. na Baliktad. Sorry, Tobero. Balot. Bakit yun yung Marvil, yung yung sa Balot, bakit yun yung kwento na gusto mong ikwento at bakit I mean, ano yung inspiration behind it? Actually, yung pagkakagawa ng Balot is ano lang yun isa lang yun sa
representasyon na, kasi ako mahilig akong makinig ng, siyempre dahil nga nasa music scene kami, mahilig akong makinig ng kwento ng iba't ibang tao. And sa nakikita ko kasi, number one na ugali ng mga taga Cavite, Caviteño, is mahilig silang, actually kahit ako, mahilig ako sa sobrang pakikisama, mahilig akong mag-please. Alam mo yon, yung ipinoportray ko minsan na pagdating sa pakikisama, out of pakikisama sa ibang tao, yun, nakakalimutan ko na kung sino ba talaga ako. Dahil yung sa gusto kong i-portray para yung nakikita ko sa environment ko, parang ganon. Yun yung nire-represent ng balot. Not necessarily siya tungkol sa isang tao na hindi niya alam kung ano yung personality niya. Yun yung tungkol sa balot. Hindi dahil lang sa Oo, yung dun sa balot mo, syempre ang kwento niya is yung character ni Kevin, ni Kev is bakla siya. Tama ba ako ng pagkakaintindi? Yes. Okay. Ano siya, ayaw niyang aminin. Okay. And Yeah. dito sa pelikula mo, pinakita mo na nag-out siya. Well, hindi siya nag-out, kundi pinilit siya ng kaibigan niya na mag-out nung hinalikan siya. At nung hinalikan siya nung kaibigan niya, sinabi sa kanya na yan ang problema mo. Anong ibig sabihin ng statement na yun? Yan ang problema mo kasi yun nga, yung katulad yung pinapalabas ko na karamihan sa personalidad ng isang tao sumasalamin sa kung anong gustong makita sa kanila. Hindi nila inilalabas yung tunay na kung sino sila talaga. Yun yung gusto kong ipakita doon sa movie. Kaya niya sinabing naging problema kasi nga ayaw niyang ilabas yung pagiging Hindi, bakla pero niya. i-clear natin yan. I-clear natin ngayon yan. Na ang pagiging bakla ay hindi responsibilidad problema. ng tao para mag-out. And no one, kahit kaibigan mo, nanay mo, tatay mo, ang kailangan mag-out sa'yo. It is your own time, Yes. in your own time to out, di ba? So, medyo bothered lang ako kasi na hinalikan mo, hindi umamin din si Kevin. Wala namang inassume lang nung character na yon na yan ang problema mo. But he never mentioned na I'm gay. Hindi siya nag-out. At hindi, so ang pinopoint nung character na nakasama ni Kevin is, hinalikan kita, finorce kita, well actually ni-rape niya, hinaras niya si Kevin by kissing your friend, hinaras mo, tapos pagkatapos mong iharas, sasabihin mo, yan ang problema mo. So that's very problematic. Plus, after that scene, umiyak si Kevin. 'Di ba? Umiyak siya ng very, because the film is very very stereotypical, yung pag-iyak niya is very feminine. So that is assuming na bakla siya. And then after that scene, may sumigaw ng balot to close the scene, to close the film. Yung opening din ng film, may sumisigaw ng balot. So I would like to know anong ibig sabihin ng balot. Because nung may sumisigaw na balot, may humihigop ng nakasilhouette ng balot. So balot, alam natin, is mabuhok na itlog. So is that what that's how I interpreted it, na-interpret ko siya, but yun ba yung ibig mong sabihin nung doon sa closing and sa opening film mo? Yung pag-unwrap ng balot, kasi di ba ang pagkain ng balot, hindi mo siya ine-expect kung ano yung eksaktong nasa loob ng balot eh. Ang ine-expect mo lang sa kanya is, yun nga, yung may sisiw siya. Pero kung titingnan mong mabuti kasi may iba't ibang laman ang balot eh. Ang sinisimbolize ko doon is yung pag-unwrap kung ano yung personality ng isang tao na ipinapakita ng isang tao. Okay. Pero well, yun, i-clear lang ulit natin na yung pag-unwrap, especially if it's a sexuality issue, hindi siya responsibilidad ng tao na i-out yung sarili niya. Or hindi responsibilidad ng mga tao sa paligid niya na kailangan i-out siya.
especially, well, kasi syempre very sensitive yung topic because that's coming out as a gay person. So, very ano lang siya, sensitive lang kung paano pinortray or kinuwento yung ano. And also, ito yung isa sa pinagtatalunan because of the, the advancement of filmmaking and storytelling, 'di ba, na it's cultural appropriation. And 'di ba, tayo mga regional filmmakers, isa yan sa pinaglalaban natin na kapag kwento ng Mindanao, sana Mindanaoan filmmaker yung magkwento para alam niya kung paano ikukwento ang kwento ng mga Bagobo, ang kwento ng mga Manobo, ang kwento ng mga usog, 'di ba? Naniniwala parang tayo. Parang may dun sa because hindi, ang gusto kong malaman kasi, if we believe in cultural appropriation, kailangan maniwala din tayo dun sa appropriation ng kung sino at paano kinukwento ang isang kwento. At ang kwento ng mga bakla ay isang mahalagang aspeto ng pagkukwento sa pelikula because it has been abused for the longest time na ang nagkukwento ng kwento ng mga bakla ay mga straight na lalaki. 'Di ba? Or walang alam sa pagiging bakla or hindi alam kung anong pinagdadaanan ng mga bakla. So, ang nangyari tuloy for the longest time, ang pelikula ng bakla ngayon ay nakikita lang natin kung paano pinoportray ni Roderick Paulate at ni Vice Ganda. And that is yung mainstream na inaano natin, na nakikita natin. That's why tayo, 'di ba, irresponsibilidad natin as artists, as filmmaker to tell stories as truthful as we can. So, ikaw ba, Marvel, do you also believe in that kind of appropriation wherein yung kwento na ikukwento mo should be something na alam mo, kabisado mo, and kaya mong ikwento ng buo? Do you also believe in that? Yes, pero linawin ko lang, kapatid, ha. Ang istorya ng timeline ng Balut is during 80s. Ang Balut is yung kwentong yon ay hango sa tunay na buhay. So, yun lang, lilinawin ko lang yon. Hindi ko siya isinulat dahil para sa point of view ko lang. Yun yung lilinawin ko. Kasi hindi, pero ang filmmaking is point of view ng direktor. Kasi bago ka gumawa ng isang pelikula nga, sa pagpipitch pa lang, may director's statement ka na. And film is a director's medium. So whether it's a story of someone else, because it will always be a story of someone else. Lahat ng ginagawa nating pelikula, and even if it's a docu, kwento yan ng ibang tao, not unless dino-document mo yung sarili mong journey. But the film is always a director's medium. You will always have a director's statement. So it will always have your own perspective. Tama ba? I mean, yung take na whether katulad kasi nung statement mo nga na kwento siya ng ibang tao, and yun yung isa mo pang point na 80s pala siya. Well, hindi natin, I don't know kung, or baka na-miss ko lang, meron bang parang point of reference na it was in the 80s? And I don't know if even if it's in the 80s, anong justification na if it's in the 80s? And linawin ko, yung sinabi nung isang character na yan ang problema mo, yung sinabi niya, kung makikita mo doon sa character ulit, kaya niya sinabing yun yung problema niya kasi nakita mo yung pagyakap. Yun yung sinasabi niyang kaya yan yung problema mo kasi hindi mo kayang ipakita kung sino ka talaga. Pero hindi ibig sabihin nun na ang pinipinpoint ko is yung tungkol sa istorya ng pagiging bakla. So ibig sabihin may chance na yung kaibigan ni Kevin ay may gusto din sa kanya at bakla din siya? Hindi. I mean, ang pinipinpoint na yung problema is hindi mo kayang ipakita kung sino ka talaga. Yun ang problema mo. Yun yung pinapakita. Yun yung pinapakita niya. Kasi tinatago ni Kevin yung kung sino siya talaga. Which is sexuality. Marami akong kilala niyan during yung time ko nung college ko. Nagsusuppress sila ng ganon. Oo nga. If it's sexuality, medyo sensitive lang kapag when you talk about sexuality.
Pero kasi kung halimbawa meron lang tinatago at ang problema niya is hindi niya nilalabas, if it's just halimbawa may tinatago akong sekreto at hindi ko nilalabas, then maybe that's a problem, 'di ba? Na that would affect other people. But if it's sexuality, it is something that is yan again na hindi responsibilidad ng mga kaibigan mo para i-out ka. So sexuality kasi is a very big issue na I mean, yung sinample you have this, kumbaga you have a good intention, pero yung ginamit mo as medium ng storytelling mo, which is sexuality, is too sensitive na yun tuloy yung kumbaga parang medyo nagkaroon lang ng confusion ngayon doon sa intention mo at kung paano mo siya pinresent. Because sexuality yung ginamit mo as your springboard to talk about your statement. Because that is your director's statement, di ba? Yung director's statement mo is that it's ang magiging problema is kung merong kang tinatago. 'Di ba? Tama ba? Oy, nagdi-discuss tayo. Nagdi-discuss lang natin yung film ha. Kasi syempre gusto nating maintindihan because of course yung ano tawag dito, yung pelikula syempre pinanood natin at maraming nakapanood. And of course, ako as member of LGBT as well, you know, I take offense doon sa kung paano in-out si Kevin at kung paano sinabi na yun yung problema niya. So, kumbaga, medyo lang siya, challenging lang siya kung paano natin i-explain. But of course, buti andito ka Marvel, we can explain kung paano nga ba yun nga, again, we have good intention. So, that's good. So, okay. Babalikan kita Marvel hindi ba tayo tapos? Yes. Ngayon, etong kay Edsel, etong tubero naman, pag-usapan natin yung tubero mo. So, ano yung naging inspirasyon mo? I mean, eto din ba, base din ba to sa totoong buhay? May kakilala ka ba na nangyaring ganito? Because it's really tragic, di ba? I mean, may namatayan talaga siya ng anak. And ang ginamit mo I don't know if metaphor yung ginamit mo na tubig at yung pagiging tubero. Kasi syempre, di ba, ang notion natin pag tubero, supposedly tinatawagan ng tubero tagalinis, 'di ba? But this time ito, 'di ba, yung sa galit niya, well hindi ko rin alam tama ba yung pagkaka-interpret ko na sinadya niya na madumihan, I mean na dumumi ulit yung tubig doon sa apartment. So kwentuhan mo kami Edsel, ano naging inspiration mo at kung saan to hango? Okay, bago ako ng inspiration, pwedeng bumati muna saglit. Ay, oo, sige. Okay. Binabati ko si Joey D and Benny of Adults Only Radio on Jam 88.3. Part ako ng program every Saturday from 10 a.m. to 1 p.m. So, yan. Ay, ang saya. Saan yan uli? Jam 88.3. Adults Only Radio. Puro mga pinapatugtog namin, puro mga 80s glam, post-glam, grunge, AOR, and everything else in between. Mga tito songs, ganyan. Tito songs. They're watching right now. So okay, yung inspiration ko sa tubero, basically it's not just me but with friends as well who've been helping people out or giving them time to the point na hindi na nasusuklian, na ang tingin talaga sa'yo is talagang doormat ka lang talaga. Kaya I chose the Octobero kasi siya talaga yung siya yung talagang taga-ayos ng mga kumbaga one of the lowest of lows na occupation na nag-aayos ng mga dumi natin. Kaya nung kailangan niya yung pera, tapos hindi alam mo yon yung tipong porkit kampante na or complacent na bayaran na lang kita next week, pero to the point na alam mo yung sige tapos biglang kailangan niya yung pera, kailangan niya yan para sa anak niya. Ayun, nandun na yung tarantaduhan na lang. So yung paghugas ng muka kasi talagang imbornal, pupo, kumbaga hinugas niya dun sa mukha. So, kumbaga I call that scene when shit hits the face. So, yun yung pagdumi ng pagmumukha mo, ng pagkatawa mo, tapos yun nga, nagsuhugas ng mukha ng sabon. Kayang sumugas ng sabon at tapos biglang, yun. So,
dahil ang gusto mong sabihin, I mean, yun nga sabi mo, lowest of the low, isa sa, I mean, pinaka, well, Pero kumbaga taken parang, for granted. Oo. oo, taken for granted na trabaho ang pagiging tubero. Although sila yung may pinakamalaking part ng buhay natin, di ba? I mean, dahil Yes. kung madumi yung tubig natin, madumi tayong lahat. So sila yung tagalinis, supposedly. So, bakit ito yung napili mong kwento? Bakit ito, ano yung, I mean, during that time na ginagawa mo siya, meron ka bang gustong, I mean, may pinagdadaanan ka ba na gusto mong ito yung opinion ko sa bagay-bagay? Ganun ba yun? Well, kasi, I mean, we're generous in nature as people. Eh. I mean, kung we give time, we give our money, we give our resources, we give our effort, not just to but to some of my friends as well na nagre-reach out kasi ang nature talaga natin is tumulong sa mga mas kailangan, but yung minsan lang talaga nakaka-frustrate lang talaga na alam ko yun na sinasabi sa atin, don't expect anything in return, pero to the point na na-exploit minsan na to cover up the accountability na ano na lang ba, 'di ba? Parang gano'n na lang ba? Ano na lang ba kami? Hindi naman taken for granted na lang kami. And it's just siguro yun yung hirap pagka nananaig yung nature nauuna yung yung kabig tapos para makaulit tayo sa mga kaibigan natin sa mga colleagues natin kasi nasisira ang relationship ng bawat client to and friends is yung the complacency na tropa ko naman to, suki ko naman to, yung ganong feeling na wag naman nating all the time at the end of the day it's privilege pa rin kumbaga parang so it's a bit abuse, 'di ba? Kumbaga parang ang kwento pero is kung paano ina-abuse ng ruling class yung mga working class, 'di ba? Dahil yung tubero represents the working class at yung mga nagbabayad are the ruling class, yung may-ari ng 'di ba? Basically yung tubero represents the ones reaching not just kahit baliktarin natin yung rank, yung nagpapahiram sige kailangan mo yung or bayaran mo ko, kailangan ko kasi yan. Yung ganon to the point na hindi na perhaps they have reasons but at the end nagbitaw ka ng salita yun to the point na 'di ba kasi actually may politically incorrect na na i-share ako na ewan ko parang yung panatang hindi makabayad, alam mo yon sa elementary. Yung panatang hindi makabayad, iniibig ko ang tindahan. Pag ako'y umutang, hindi ko babayaran. Pag ako'y siningil, siya'y dadagukan. yung ganong yung ganong lang, kumbaga pag sinisingil mo, nagagalit, parang isang kalulugar, di ba? Oo. So tama din naman 'yon na well, yun nga yung katulad ng sinabi mo, yung pelikula mo represents kung ano yung mga pinagdadaanan ng mga mostly na nineneglect ng society. Then continuously being abused by people who are in the ruling class, parang ganyan, 'di ba? So and yung even yung kay Marvel, yung sa balot, music talaga, 'di ba? I mean, nakita natin dinadrive ng storytelling yung music. Tas dito and actually gusto ko tanungin si Kads kasi etong etong kadena mo, I think ito yung film na nakita ko na very ano ba tawag dito? Very quiet. So sinadya mo ba yon, Kads, na ito yung pelikula very quiet? Kasi yung balot is alam mo kagad na Cavite to dahil may rock music. Yung kay Edsel wala akong masyadong, I mean, syempre nag-expect ako na dahil rock, 'di ba? I mean, mga rockista kayo Pero ikaw, Kads, sinadya mo ba na maging parang very silent yung yung treatment mo sa scoring mo? Actually, direct yung kadena, homage ko siya sa Kill na gusto kong mag-shoot sa isang place na this time with gusto kong bumawi with the
parang mga high-end camera na, yung mga ganun. Parang, gusto ko, alam mo yan, kami ni Dan, kasi yun yung galing tayo direct sa Cannes eh. Yung pag-uwi natin dito sa Yes. Pilipinas, parang tumakbo agad ako kina Dan na parang, tol, gawa tayo ng parang kill. Pero parang, sige, isip ka ng story. So parang, ayun, talagang this time, mas, kumbaga, this time parang naisip ko talaga yung horror niya ay manggagaling sa anticipation ng tahimik na lugar. Alam mo yan, na kung paano magkakaroon ng ano ba tawag dito? Kung paano magkakaroon ng parang tension nang walang masyadong ginagamit ng mga sound and all, na parang yung mismong authentic na kung paano sila mag-usap, yung rawness ng dalawang tao doon. Parang yun yung gusto ko lang, na very minimal element lang, pero doon manggagaling yung horror niya or yung thrill niya, parang gano'n. At yung yung kadena mo, chef, yun nga sabi mo, this was after nung pagbalik natin galing sa France. Nung ginawa mo siya, I mean, ano yung inspiration mo or ano yung motivation mo? Kasi yung kwento mo, 'di ba, is parang dinapos mo yung tatay, 'di ba? Yung parang, I mean, syempre napanood ko na lahat ng pelikula mo, pero ito yung feeling ko na very, I don't know if tama ako, but it's too personal. So ano yung motivation mo kung bakit mo ginawa tong kadena? What was the story behind it? Well, for me kasi yung naisip ko kasi yung story niya, and pinili ko yung na somehow connected sila by blood, or hindi natin alam kung ano man, na somehow may ganong connection sila. It's because parang gusto kong laruin kasi yung yung parang ano yung kaya mong gawin para mag-survive ka. Kung kahit magkamag-anak kayo, or kung ano man, or kung lover man kayo, or kung ano man, pero ang nakataya kasi dito is yung survival mo. Parang gano'n. Hanggang saan mo pwedeng ilatag yung tama at mali. Parang gano'n, sa ganung klaseng sitwasyon. So parang very very challenging lang na kung paano ko siya gagawin in a different style ng pagkikwento. Kasi ang dami nang nagawang kwentong gano'n eh. Na may dalawang character lang sa loob, and then sino yung magsusurvive. But this time, it's more challenging kasi somehow connected sila, na andun yung parang thinking na, baka mag-ama to. Hindi, baka mamaya baliw lang talaga yung tatay. Tapos itong babaeng to, I mean, baliw lang tong lalaking to, and itong babaeng to, nag-house to house talaga siya. Alam mo yan, so parang may ganong iba't ibang klase ng thinking, pero ang point ko doon, parang paano magsusurvive itong dalawang character na to, na in a different style of, parang in a different format ng narrative, parang gano'n. Parang yun yung gusto ko lang i-interpret sa it's always about survival, no? I mean, most of your films are all about survival. Yes. I mean, eto na yung, kumbaga, parang eto na yung yung niche mo, eto na yung parang branding. Kapag Arvin Villarmino na film, kapag napanood ko to, alam ko kay Kads, parang ganun ka agad eh. If it's yung very gritty, very dark, very di ba? Nabasa ko yung post mo sa Facebook na sabi mo, yung sinabi ni Stanley Kubrick na we're not living ano yung sinabi niya ulit, Kads? Na parang actually yung parang pananaw ko for Stanley Kubrick, kasi nung bata ako, ang akala ko sobrang dark and twisted niya as a filmmaker, pero nung na-realize ko, yung mundo pala yung dark and twisted na kinikwento niya lang. Kung gaano ka dark and twisted yung mundo. Parang gano'n. Parang sarili kong pananaw siya. Parang gano'n. Oo. And yun nga yung nakikita natin sa sa mga pelikula mo, which I'm really parang napaproud ako because sobrang buo na kagad yung yung branding mo as a director. Kumbaga sobrang buo ng intent. Always parang yun nga merong alam kagad namin na kay Kads yung pelikula.
So, ibig sabihin, sure ka na, alam mo na yung boses mo, your voice as a filmmaker is very clear sa lahat ng mga ginagawa mo. And wow, ang hirap-hirap makahanap ng boses sa pelikula, and for you to be able to do that, grabe. Congratulations. Thanks, I mean, thanks. ang husay, kasi alam mo yun, natutuwa nga ako kapag nakakita pa lang ako, clip pa lang, alam mo kagad na kay Kads yun. Do you agree with that, Marvel, Mariel, and Edsel? May ganong klaseng kagad si Kads, 'di ba? And lahat tayo kasi as artists or even as as filmmaker, yan yung isa sa pinaka-challenge natin lagi, 'di ba? To find our own voice. Laging sinasabi sa atin yan pag nagse-seminar tayo, pag nagwo-workshop, 'di ba? Find your own voice. Hanapin niyo yung sarili niyong boses. And Tama. si Kads nahanap niya na eh. Actually, direct minsan pag na-invite ako mag-talk, ang pinapanood ko na short films, hindi lang sa akin. Parang minsan ang pinapanood ko kay Direct Eds. Sorry, Direct Eds, minsan di ako nakakapagpaalam Walang problema. minsan kay Marvel, alam mo yun, kasi ang point, tama kayo doon, Direct Noel parang at iba-ibang flavor ng films. Ang point ko doon is, you guys, listeners, you need to find your own voice. Kung ano yung gusto nyong kung ano yung gusto nyong kumbaga boses na ipalabas, na parang eto, gusto ko lang ikwento kung paano siya ginawa because of our different experiences, pero parang at the end of the day, bilang isang filmmaker, ang isa sa mga importanteng goal, bukod sa paano ka makakapagbigay ng isang immortal message sa mundo, ay yung mahanap mo yung boses mo. Yes. At eto, gusto kong malaman, syempre dahil hindi naman natin napanood at ipapalabas pa lang sa Sin Maria yung pelikula niya. Mariel, bilang producer din to ng Halicon, yung mga napanood natin na Balot Tubero at saka Cadena, I mean, napag-usapan na natin kung anong klaseng mga pelikula at kung ano yung direction at boses ng mga pelikulang yon. Yung pelikula mo ba ay ganun din bilang producer ng Halicon, or pwede mo bang kaming konting kwentuhan kung ano mangyayari dun sa pelikula mo? More on siya, about social issues sa women ngayon. So, it focuses on a very sensitive topic actually. And it's about this driver na siya, battered. Tapos, female driver siya. Narinig niyo ako? Sorry. Yes. Female driver ng jeep, ganyan. Parang Grab, gano'n. Tapos, kasi siya parang medyo, hindi siya linear. Parang, siya, parang biglang nag-jump sa ibang scenes, gano'n. Parang may pagka-experimental. So, battered siya, tapos may sinundo siyang passenger, umuwi siya, tapos pagka-uwi niya, bigla siyang may mga naririnig na mga weird na mga boses, gano'n. Tapos, pumasok siya sa isang room, pumasok siya sa room niya. Teka, wag mo naman ikwento yung lahat ng eksena. Wag masyado. Yung lang, parang jeep ng kwento. Parang nagpipip siya, no? So, interesting yan babaeng driver na sabi mo nga social issues. Anong social issues yung pag-uusapan dun sa pelikula mo? Domestic abuse. Domestic abuse. And I think ito yung pinaka-core din ng ng Halicon Films, 'di ba? Kads, parang you always deal with mga social issues talaga, like yung nakita nga natin yung kay Tubero, nakita din natin sa Balot. Kumbaga social issues, mga totoong issues yung nararamdaman, napapanahon at pinag-uusapan ngayon. Yun yung mga issues na mostly ginagawa talaga ng Halicon. May tanong kasi dito si Jerel na taga Liwliwa. Kailan kami pupunta ng Liwliwa, Jerel? Si Jerel, nakikita mo ba daw yung pelikula mo as gritty katulad ng mga pinoproduce ng ng Halicon? Ganun din ba yung klase ng atake mo as a director?
Ay, akala ko ako. Hindi, ikaw. Ako ba? Si Mariel. Ako ba yan? Oo, ikaw. I think instead of gritty, I think it's just more realistic. Pero ganun ka din ba yung katulad ng pelikula ni Kads na, I mean, dark? I mean, in terms of yung movement ng camera mo, in terms of your parang treatment sa buong pelikula, ganun. Tapos mo na to, di ba? Sana nagpakita ka ng clip sa amin. Pero bawal pang ipalabas, di ba? Kasi syempre ang premiere Bawal is pa sino. daw. Dapat Oo. sila ang magmamarket. Ganun. Pero may trailer na kayo. May nabuo na Meron kayong trailer. Ayun, sana pinalabas pala natin yung trailer para nakita natin kung ano yung touch ng Haliko na makikita natin doon sa pelikula mo. But, syempre, congratulations. Meron na bang date, Mariel? Hindi pa confirmed pero supposed to be kasi i-show siya sa online ng pista ng pelikulang Pilipino sa September. Isasama dapat kami doon. Kaso, hindi pa confirmed yung festival. So, pending pa siya. My God, no? Itong COVID na to, talagang nandeleche-leche buhay natin. O, tapos may nagre-request dito. Alam nyo ba na si Marvel ang boses ni Squidward, the Tagalog version ng SpongeBob? So, si Marvel po ang Squidward. At may nagre-request dito na bumuo daw kami ng Squidward at Zenki dahil ako naman po gumawa ng Zenki. So, sa mga nakakalala. Mas matanda pala ako. Marvel, ilang taon ka na? Bakit parang mas nauna ako mag-dubbing sa'yo? Malamang nauna ka sa TV. Mag-dub. Kasi ako... Pero ano 'di ba? Kailan ba yung SpongeBob? Kasi ang SpongeBob ay si Rudolph, 'di ba? Yes, so, si SpongeBob. Baldonado. Yes. Yes. Hi, Direct So siya po Rudolph. si Squidward. Ayan, siya naman si Squidward. Oo nga, sabi ni Gerald Locals daw ngayon, well kasi nasa Sambales nga si Gerald. So sayang hindi tayo makapag-swimming din. Magbasa lang tayo ng mga comments. So madugo at brutal at gory pa siya uli. Ano to? Wala pa daw, sabi ni Kads. Hindi namin nakukuha yung konteksto ng comment, sorry. Ano daw? Sabi ni Kevin, ni Kevs. Tama ni Kevs. So madugo at brutal at gory ba siya uli? Wala pa daw, sabi ni Kads. Okay, sorry, nalito kami. May isang comment din from Key Roque at ito. It's a dire reality faced by the LGBTQ. Ito yung pinag-usapan natin kanina about balot. Being outed by people who feel entitled to do so. It wasn't sugar-coated or given any comedic effect sa balot. Walang vice ganda-esque humor na nangyari, and that was a strong point in my opinion. Yes, tama din naman po yan. Sabi din ni Tiny, wow, congrats, that's inspiring, galing nyo naman. I think ito yung kinukwento ni Kads kanina, yung about history ng Halicon. So, tapos sabi din ni Michael Odonio, Marvel, i-confirm mo pag-add ko sa'yo. Okay, so supply ko pala Marvel Facebook. Ay, si Michael, isa sa mga top 3 actors ko ng Halicon yan kaya pabalik-balik yun. Basta grabe yan. Bakit hindi mo kino-confirm, Marvel? Actually, hindi kasi ako mahilig magbukas nung Facebook? yung mga nag-a-add ng mga friends, kaya hindi ko na papansin Hindi ko na siya makita. Siguro matagal na niyang confirm. Pero ang alam ko kasi dati, kaibigan ko siya na sa FB. Hindi ko alam kung bakit nag-request uli siya. Hindi ko alam kung bakit ganun ang nangyari. Bilang ko! si Michael Ordonio is ano siya, schoolmate ko siya sa Lasal. Dasma. Yun. Sa mga Lasal Dasma, si Kads din Lasal Dasma. Diba? Yes. Yes, direct. So, taga-Dasma ka rin, Marvel? Yes. Way back ng 90s. sorry. Saan Mapapansin ka sa yung edad. Dasma doon? Saan ka sa Dasma? Hindi. Doon ako nag-aaral. I mean, pumasok ako pero, sa... So, dorm. Ibicom.
Okay. So, eto may nag-comment din si Paustinko. Sabi niya, go direct Mariel. Wow, David Lynch ng Pilipinas yung film niya. Wow! Wow! Sabi, pressure to, Mariel. Ah. Si Mariel. Oo, nako. Pero may trailer na. Baka, I mean, meron na kayong Facebook page. Pwede nang, napapalabas nyo na ba yung trailer o hindi pa talaga din pwedeng ipalabas kahit Hindi trailer? pa pwede eh. Ah, okay. Nanonood din si Duke San Juan. Sabi niya, hi Direct Noel and Direct Caddy Boy. Miss ko kayo. So, siya yung police naman dun sa Nakaw. Sa Nakaw. Oo, taga-Imus naman din yan. So mga kabitenyo po nandito. Ayan, Marville, sabi daw ni Michael, na-hack yung FB ko. Kaya Yan siguro nga, nabasa ko nga. Okay. So, Direk, lahat- ako naman may tanong sa'yo. Biglang ganun na yun. Hindi, Direk, kasi di ba syempre, Halicon was part of Nakaw. You being one of the directors of Nakaw, how was it? Halicon helping you during that time nung nasa set tayo? ay my God. Hanggang ngayon, mahal na mahal ko talaga lahat ng Halicon. At alam ko yan, yung bago kong gagawin na, na short film, syempre, Halicon Boys. Halicon Boys. Hanggang si Kevin, si Allen, di ba? Yeah. Pero yan, yung Magkakasama. how is the work environment ng mga nung Halicon para sa'yo? So, well, syempre kasi sa akin, ang background ko before ako nag-venture into short filmmaking or independent filmmaking, ang background ko is TVC, music video, TV, yun yung mga dinedirect ko. So, nung first kong short film na Nakaw, na syempre kasama ko ang kapatid kong si Kads, tapos puro Halicon Boys kasi sa Imus din namin yung shoot. So, doon ako nagkaroon ng first-hand experience sa tinatawag nilang independent filmmaking. Kasi kami-kami lang din. Yun nga yung, di ba, kanina yung joke natin na tayo-tayo production. Mismo. Oo, yung artista mo, siya na rin yung catering. Siya na rin minsan yung... Package deal. Package na. Yung DOP mo, siya na rin yung minsan magiging PE mo. Siya na rin yung wardrobe mo. So, tayo-tayo productions, di ba? Pero ang maganda kasi doon, and I think we've proven that, is yung tinatawag nga natin na tayo-tayo productions or yung DIY productions, hindi yun yung magiging way para sabihin na maliit lang yung production mo. Maliit lang siya technically, pero yung kwento mo ang magmamatter. Dahil kung ano yung naabot nung pelikulang Nakaw, it goes beyond doon sa idea na it's just at DIY and independent filmmaking. But it's the message na ini-spread natin across, not only in the Philippines, alam natin yan, Kats, di ba? Because nung pinalabas natin siya sa ibang bansa, namulat yung mga ibang mga kakilala nating filmmakers na mga foreigner na, oh, that is what's happening in the Philippines now, parang ganyan. So, nagugulat sila kapag nalalaman nila yung kwento kung paano natin siya sinut. But more than that, natutuwa sila na yung message natin, kahit ano palang message mo, kahit ano kalaki yung message mo, hindi magmamatter kung maliit na proseso mo lang siya ginawa or doon lang sa maliit na team mo lang siya ginawa. Ang pinaka-importante is lagi yung message, yung content. And I'm very happy to be working with Halicon because what Halicon did is they are the most passionate, filmmakers. And ang isa sa nilalaban din natin sa Regional Filmmakers Network is ma-recognize yung mga ganitong klaseng film workers. Kasi ang nangyayari kapag halimbawang nasa independent ka lang tas short film yung ginagawa mo, hindi ka nila kino-considered na part ng industry o hindi ka nila kino-considered na part ng filmmaking ng film workers, 'di ba? Kasi parang hindi naman ikaw nakapag-aral ng film, hindi ka nga nakapag-workshop, wala ka namang alam sa pag-film. But you see, na-prove na natin na ang maliliit na pelikula, kahit wala kang learning, kahit wala kang background, kapag maganda yung pelikula, maganda ang pelikula mo. Tapos, 'di ba? Hindi dapat yan yung meron akong nag-aral ako ng filmmaking sa ganitong school. No. Tama. 'Di ba? Kaya maganda yung sa Halicon because it's more of the passion of the people and it's their will to learn more knowledge.
At yun yung nakakatuwa yun nga sabi mo si Dan, 'di ba? Sobrang resourceful ni Dan. And yun yung nakikita ko sa Halicon. Kasi biro mo si Allen naging LM, naging PD natin si Allen. Diba? Sobrang multitasking ng taong yun. Na-actor pa. Actor pa siya dun sa Nakaw eh. Di ba? Nag-acting pa siya dun eh. Kasi tapos minsan dun eh. Minsan pag direct ito napansin ko lang actually maganda siyang pag-usapan din dito. Kasi yung pag nagtutok ako minsan sa mga school, mga filmmakers sa school, di syempre, Halicon pala yung yung nag-ano sa Cinemalaya, ganun. Kasi di ba tatlong sunod-sunod yun. Yung Kiel, ano ba tawag dito, Nakaw, tapos Kiko. Tapos parang, yung mga students, parang gusto nilang sumali ng Halicon kasi gusto nilang Cinemalaya. Sabi ko, hindi ganun po kadali yun. hindi yung ganun kadali. Alam mo yun? So parang ang dami namin pinagdaanan, ang dami namin yung grind na ilang taon kaming malulungkot, ilang taon kaming parang minsan yung mga ibang ngayon gusto nila instant agad na alam mo yan, minsan sinasama ko siya sa talk eh. Alam mo yan, so parang yung iba, minsan kaya kasi yun din yung minsan na tanong sa akin na, Direk, paano ba sumali dyan? Paano ba sumali ng Halicon? Kasi gusto ko kasi gusto ko makasali ng Cinemalaya eh. So parang gano'n, nagugulat ako. Sabi ko, ba't gano'n yung goal? Ba't gano'n yung goal mo as filmmaker? Katulad nga na sinabi mo kanina, Direk Noel, passionate kasi kami as filmmakers, hindi yung parang kung anong festival yung sasalihan namin. Yeah. Diba? So parang, wala lang. After awards. Oo, hindi kayo after awards, hindi after festival. Kasi ang foundation nga ng Halicon is maganda because katulad ng sinabi mo kanina na ang foundation nyo, gusto nyo lang magkwento, gusto nyo lang magkaroon ng platform, ng space para magkwento. And yun yung boses ng Halicon, magkukwento kami. Kaya nga maganda na na-identify na natin ngayon na most of the films of Halicon Films are about social issues, di ba? Kung ang Davao merong ngingig, di ba? Na kumbaga horror, suspense, ganyan. Ang Halicon Films na mostly are Cavite filmmakers, ang pinag-uusapan nyo ay mga issue ng society, ng realidad. So, kumbaga very realism and syempre Kads yan ng yan ang forte mo, 'di ba? Yung mga social realist na films. So, at least nahanap na natin. And I think kaya lang siguro nagiging successful sa mga festivals yung mga pelikula from Halicon is because ito din yung hinahanap ngayon ng mga festivals, diba? Ano yung mga totoong kwento? And yun yung ino-offer ng Halicon. So kung gusto nyo maging part ng Halicon, kailangan maging totoo lang kayo sa sarili nyo. Sabi nga ni Marvil, di ba? Yun yung point ni Marvil. Kailangan maging totoo lang kayo sa sarili nyo. And you can be part of Halicon Films and you don't need to worry about gusto ko magkaroon ng award, gusto ko maging part sa Himalaya ng festival. Kailangan, ang number one priority is makapagkwento kayo ng totoo. Parang gano'n. Exactly. Yes. Ay, sabi ni Allen, maganda tong tanong ni Allen, no? Allen Trece, nagkatampuhan na ba ever sa Halicon? Ang dami. Marami. Pero, kumbaga, ang maganda kasi sa Halicon, very professional yung mga tao. Kung nagkakaroon man ng tampuhan, yung proyekto natutuloy pa rin. And so far, wala pang baka ma-jinx, shit. Kasi so far wala pa kaming natutuloy na lahat na nagmamaterialize. Alam ni Direk Edsel yan. Alam mo yung pinaplano pa lang ni Direk Edsel for 4 months before natutuloy talaga siya. So alam mo yan, parang I think isa rin yun sa mga pinagmamalaki namin ng yung mga tao na bumubuo ng Halicon. Natutuloy talaga siya. As in, kahit yung pinaplano pa lang namin ni Mariel yung for her film, kumbaga ito rin yung masisecure namin actually direct sa mga gustong magpatulong sa Halicon. Yung vision nila mare-retain talaga kasi yun yung number one goal na gusto kong ma-retain doon sa mga filmmakers na gustong magpatulong sa amin.
kailangan yung vision mo, hindi vision ko or vision nung DOP or nung kung ano man. Andito lang kami for the execution, but the vision, it's up to you. Bilang director, syempre, ikaw din na mag-execute, pero sa technicality, syempre, kung halimbawang bagong filmmaker siya, syempre mag-aano kami, magbibigay kami ng tips or kung ano man, and then nasa sa kanya yun kung ano yung i-absorb niya. Pero ang main goal talaga is kailangan kung ano yung vision nung director, yun yung masunod. So parang, ayun. Pero yun, gusto kong tanungin, so hindi ka namimili ng project? Like halimbawa kapag may lumapit sa'yo tapos fairy tale yung kwento. Fairy tale. Well, kung naman, ganun. direct kung may budget siya ng panggawa niya. pang-execution lang kami. Fairy tale. Hindi. Direct seryoso kasi yung Halicon, marakit din kami ng mga BTL eh. Dati, nung wala pang COVID. 'Di ba? Si Gian, yung cameraman ng kadena, may ginawa kami na for Chips Delight eh. Dati. Alam mo yan, ganun. Parang yung tapos kami ni Jerel, may ginawa kami parang for massage center sa Pampanga. So parang meron kaming ginawang ganong freelance na BTL. So actually anything basta syempre yung budget dapat manggagaling sa kanila. Pero we make sure naman na yun, professional and well executed yung magiging output. Parang ganun. So parang hindi lang siya film, parang anything na multimedia. Kung ano yung kaya namin gawin, parang ganun. Sige, gusto ko malaman ngayon kay Mariel, ano ang naitulong sa iyo ng Halicon? Doon sa pelikula mo. Kasi David Lynch ka raw ng Pilipinas. Wow, pressure talaga yun. Anong tulong ang naibigay sa iyo ng Halicon? Actually, yung tulong from the start pa yun, as in simula sa story development, nagpatulong na talaga ako kay Direk Kad. So, simula sa pre-prod hanggang post-prod, laki talaga ng tulong ng Halicon sa akin. Tapos, especially yung sa post-prod kasi nagkaroon kami ng ng technical problems dun. Yung kinuha naming editor, may pagka... Tapos, ayun, shoutout nga po pala kay Jerel Travisonia ng Halicon na nagsalba ng editing namin. Oo, si Jerel. Kasi may editor na tinakbuhan si Mariel eh. Tapos si Jerry lang sumagip. Wow! Pero sobrang hukay ni Jerel. Isa yun sa pinaka-paborito ko na mag-edit. Iba mag-edit si Jerel. Very good. At saka ang ganda ng mata ni Jerel. Siya ang nag-edit ng Kiko. Si Jerel. Oo, kaya yes. Ang ganda. Ang ganda. Very nice. Marvil, may question ako. Ano ngayon yung magiging, meron ka bang upcoming na pelikula na kasama pa rin ang Halicon? Or meron na bang ginagawa ngayon with Halicon? Hindi? Artista. Actually, meron kinukuha ko ni Kads. Yan. Meron kami direct na ginawang documentary ni Emilio na si Marv. Yes. Ikaw magkwento, Derek Marvs. Ano siya, tungkol sa istorya ni Emilio Aguinaldo. So, kinuha ko doon ni Direk Kads bilang tatay ni Myong, yan, ni Emilio Aguinaldo. So, ano lang siya, maliit na part lang, pero kasi yun talaga yung namimiss ko eh. Kasi dati, ano rin ako eh, talent din ako on cam. So, lumalabas din ako sa 7 dati, sa 2. Yan, nag-on cam din talaga ako. So, kaya paminsan-minsan namimiss ko talagang umarte. Yun. Kaya ngayon meron kaming kinukuha ko ni Kads. Pero hindi ko, hayaan ko si Kads na lang yung magkwento. Kasi mahirap na. Iba pa ba to Kads kay Khalil? Yan, yung kay Khalil, yes. Yan. Ayun, kamusta na ba yung project niyo? Oo. Ayun, si Jerel din yung sumasalba nung editing na naman. Si Jerel lang savior namin eh.
Kasi nagkaroon din kami ng problema sa editor dun. So parang si Gerald din ang tinakbuhan namin. So, kasi si Dan ngayon, busy siya sa work. Normally kasi ang katandem ni Gerald sa hali ko na editing si Dan eh. Kasi si Dan tsaka si Gerald ang nag-edit ng Kiko. Tapos si Dan ang nag-edit ng Tarang. Tapos yun, iba-iba kasi yung humawak din ng Tarang. So parang since si Dan kasi ngayon is nagfo-focus siya sa work niya as programmer. Pero si Dan babalik daw yan anytime. Ano lang yan? Kumbaga nag-iipon lang ng lakas. Nag-iipon lang ng nagbumibuelo lang. Pero actually direct yun, nagpapa-consult pa rin ako sa kanya. Kasi syempre kumbaga pioneer siya ng Halicon eh. So parang may mga times direct lahat ng mga story ako pinapabasa ko sa kanya bukod din kay Sir Ricky Lee. Pag nagpapabasa ako ng mga script, pinapabasa ko rin kay Dan. Kasi yan nga, alam niya yung galaw din ng utak ko eh. So ayun, yung ang maganda rin sa mga members ng Halicon, may bumabalik, may kumbaga may nawawala, may bumabalik. Tapos parang welcome pa rin sila pag kailangan nila ng mga racket, mga ganun. Ayun. At saka last year ko nakatrabaho si Dan, 'di ba? So, puyatan din kami lagi ni Dan. Maaasahan din. Yes. Oo. Oo nga, yung project pala last year na yun, well, at least nabuhay-buhay kami ng kahit paano. Well, ang saya nung usapan natin, pero ito at least last point of discussion natin. Parang since ang Halicon kasi is kilala as one of the kumbaga parang film production na outfit ng Cavite. Kasi most of the films na nilalabas sa Cavite ay produced ng Halicon. So I would like to know na paano natin i-identify ngayon ang Cavite filmmaking? Like, what is Cavite filmmaking? Na kapag pinanood mo, Cavite yan. Because syempre, di ba, alam natin na ang isa sa challenge especially ng mga Cavite filmmakers ngayon is yung kwento natin is mukhang galing din sa Maynila. Because kung ano yung problema natin sa Cavite, yung mga kwento natin sa Cavite is nararanasan din ng mga taga Maynila. Bilang dun din tayo nagtatrabaho, umuwi ng Cavite. Yun na yung part ngayon ng natin ng life ng mga Caviteños. But for us to define kung ano nga ba ang Cavite filmmaking, ano sa tingin nyo, saan magsisimula at paano pa natin mas mapapaigting yung boses ng mga Cavite filmmakers? So let me start with Marvil. What do you think, Marvil? Para sa akin kasi, dapat magaling kang makinig. Always, lagi kang, dapat good listener ka para at saka yung tipong kasi para sa akin kasi ayoko nga tinatawag ang sarili ko na director. More of ang gusto ko is storyteller. Yun yung mas nakikita ko yung sarili ko as ganon. Tapos simula pa naman kami ni Kads nung nagsimula pa lang kami. Ako para sa akin nagsimula ako sa pakikinig ng iba't ibang kwento. Tapos naalala ko yon nung during time na kay na Jerel kami lagi noon, mahilig kaming gumawa ng mga short na yung mga nangyayari sa kwentuhan lang sa tropa. Kinukunan lang namin yun ng una, nagsimula pa kami sa cellphone lang. Kinukuha na namin yung mga nakakatawa, karamihan nakakatawang nangyayari. Tapos hanggang sa yun nga, nagsimula kami is nung si Direk Eric Mati, nagpa-contest siya, tapos sumali kami. Pinagsulat nila ako nung Bulanon yung title, and ayun, nanalo naman. So yun yung isa yun sa nagbigay ng inspirasyon sa akin para gumawa pa ng iba't ibang mga Ibig sabihin kasi kapag willing kang makinig, ang lawak ng pwede mong gawin. Okay, sige. Thank you, Marvin. So kumbaga parang
ang gusto natin kung paano natin i-define na ang Cavite filmmaking is ang Cavite filmmaking, yun nga very social issues kasi nga gusto nating makinig, 'di ba? And very realistic, kumbaga socio-realist nga yung mga films dahil yun nga sabi nga ni Marvil, nakikinig ang mga Cavite filmmakers. Ikaw Edsel, do you share the same sentiment o meron kang gustong idagdag? Well, ako being a filmmaker kasi starts with being may empathy ka sa pinagdadaanan ng mga tao, particular sa mga kaibigan mo, not just for yourself but kumbaga the same situations na tapos basically yung mga stories basically in real life it's it's trivial so ang challenge talaga diyan is paano magiging engaging ang isang insignificant na situation in real life into translating it into a film at yun kumbaga nothing is trivial when it comes to stories like underdogs overcoming the odds and yun ang masasabi ko and usually we're always rooting for the underdogs 'di ba yun. Yeah, that's a good point no kasi parang nakikita ko nga syempre lahat tayo familiar with how Direk Lino Broca, yung form niya ng pelikula dati na very protest film tapos very about talking about social issues ganyan, and most of the films that are coming from Cavite are usually like that, 'di ba? Kasi ang mga Caviteño talaga by nature talaga, hello, Caviteño po ang unang nagrevolusyon. Ay hindi, sabi nila si Lapu-Lapu daw. Pero Cavite, isa sa kumbaga lupain ng mga matatapang. I mean, historically, meron ng gano'n ang mga Caviteño, laging palaban. And yun, katulad nung sinabi ni Edsel, yung underdog stories, and we love that, di ba? And during the time ng martial law, si Lino Broca, na Direk Ishma, puro mga underdog na stories yung kinukwento nila, mga kwento ng mga working class. And yun yung usually kwento na nanggagaling from Cavite. So, I mean, at least kumbaga nakikita na natin kung paano natin maipoposisyon yung Cavite filmmaking. Ikaw naman, Kads, anong gusto mong i-add dyan? Actually, gusto ko yung sinabi ni Direk Edsel na yung underdog stories. Totoo yan parang yung portrayal ng ganun sobrang natural sa Cavite kasi parang dahil nga dun sa mga kung paano nagrevolusyon din tayo na parang alam mo yun, ang onti lang ng mga sundalo tas biglang 'di ba parang pumapalag talaga So parang feeling ko ang laking DNA din nun sa storya, sa iba't ibang klase ng storya ng Cavite. I mean ng short film na from Cavite. Ang isa ko lang siguro idadagdag direct yung parang working environment ng mga film ng mga nasa film sa mga tiga Cavite. Feeling ko yung one word na diskarte. Alam mo yan, very very etibat. Alam mo yan kasi parang as in talagang very resourceful lahat ng mga nakatrabaho ko na from Cavite. 'Di ba? So parang tsaka ito yung mga tipong tao direct na nakatrabaho ko na na parang kung ano yung gusto ko talagang makita sa screen or like sa frame, talagang yun yung ipoproduce nila kahit alam mo direct meron pa one time merong isang film sa amin sa Halicon na kailangan namin ng parang prosthetic na bungo or like yung handmade na gawa ng bungo. Yung isang production designer namin talagang direct kaya kong kumuha talaga ng kalansay sa sa sementeryo. So ganoon na sila ka-extreme, di ba? So parang sarap naman katrabaho nitong mga to. Parang talagang willing sila. Shout out kay Jay, si JJ, isa sa production designer ng Halicon. So parang nagpidi rin siya kay Mariel sa film niya. Alam mo yun, parang yung working environment talaga sobrang very etibac na ang lakas talagang dumiskarte talaga sa kumbaga the more na na-challenge sila,
the more na talagang the more na may mapuproduce eh. So, syempre, din sa akin yun, advantage sa akin yun kasi hindi ganun kamahal yung kailangan kong ilabas or ihingin sa mga executive producers. Ang maganda nito, direct, pag napunta ako sa bahala na si Universe, pag mapunta man ako sa mainstream, alam ma-maximize ko yung pera ng mas maayos. Alam mo yan, parang alam ko paano siya gamitin ng lahat talaga magagamit siya sa mas magandang output. Kasi doon pa lang sa maliit, nakakapaglabas kami ng magandang output. So parang, ayun, magandang, kasi siya, magandang training siya sa akin for me. As a filmmaker na kung ano man yung ma-offer sa akin, yung diskarte na yun na galing Cavite, na bukod pa sa pag-portray talaga ng mismong pelikula na underdog stories and matatapang na storya, yung mismo kung paano siya ginagawa na very madiskarte. Feeling ko isa yun sa mga tatanawin kong utang na loob sa kanila. Parang gano'n, sa likod. Ayun. Yes, maganda yung sinabi mo na yung Kadsay because I think ang pinaka-strong point then, strong value ng mga Cavite filmmakers na na nandyan sa Cavite ngayon na gumagawa ng mga pelikula is yung strong sense of community. Yung parang alam mo yun, walang laglagan dyan. Tapos yung isang request mo lang, kahit kasi hanggang ngayon sa Cavite, ganun pa rin yun ha. Yung, kakilala ko yan. Oo, ako ko yan. Ganun, mismo. diba? Yung sabi mo, gusto ko ng ganito. Sabi ko noon, gusto ko ng bangka na ganito. Ay, may kakilala ko, yung tropa ko. Ako nang bahala doon. Pero alam mo, hindi niya ka-close. Pero kasi, yung community sa Cavite, parang lahat tayo magkakamag-anak. Parang ganun lagi yung feel. Parang lahat tayo is magkakadugo. Parang ganun. Tama yan. Diba? Kaya nagagawa natin lahat nung gusto nating ma-achieve nang hindi natin kailangan magbayad ng magbayad para makuha lang natin yung requirement natin. So may ganun kasi yung Cavite. So ikaw naman, Mariel, gusto kong malaman, ano yung pinakamahalagang natutunan mo working with Cats and working with Halicon? Na feeling mo is madadala mo? Because I understand, of course, you're not from Cavite, but your film is being produced by Halicon. So ano yung pinakamagandang natutunan mo from Halicon na pwede mong i-apply pa sa mga next mong mga films? Siguro yung pinaka-important for me na natutunan ko is yung role ng pagiging director. Kasi being a director is not just about yung following your script, following yung kung ano yung napagplanuhan nyo. It's all about making the most of what's in the set. Like, for example, nagkaroon ng circumstances na gano'n. Like, anong gagawin mo kung nangyari yung gano'n? It's your decision as a director. And yung decisions na yun, how you solve those or how you give your input, it's what makes you a good director. I think yun yung pinaka-importanting natutunan ko sa Halicon. Kasi before that, as a scriptwriter, more on writing kasi talaga ako. So parang as a scriptwriter, pag kunwari nag-shoot kami, parang may tendency talaga na na-attach ako sa sinulat ko eh. Like, gusto ko, kung anong sinulat ko, yun yung mangyayari. Kasi pinag-isipan ko to mabuti eh. From the heart to eh, ganun. So kaya parang medyo naintindihan ko rin kung bakit sa mainstream madalas sa iba, pinaghihiwalay yung writer and director. Pero being both a writer and a director, yung discipline, nasa ano rin yun, yung parang creativity mo kung paano mo masosolusyonan yung kung what's on the set. Ayun. Yes. And katulad nga din yan nung sinabi ni Kads kasi nga na ma-DIY, madiskarte ang mga Cavite filmmakers. Kaya maganda yung sinabi mo, Mariel, na yun yung isa sa natutunan mo na kung ano yung nangyayari sa set is kailangan mabilis ka rin kung paano mo siya masosolve, di ba? Yung mga challenges, masosolve mo na rin. So, again, maraming salamat. 2 oras na tayo. Wow, in fairness. Maraming salamat sa mga kasama natin ngayong gabi. Siyempre, ang director ng Tubero, si Direk Edsel, ang director ng Balut, si Direk sorry. Ano tawag dito? Direk Marvin, ang director ng Kadena, Direk Arvin, at syempre ang upcoming na Cine Maria film. Anong title pala, Mariel? Night Shift.
Night Shift. Ayan, si Direk Mariel Ong. At wag niyo pong kakalimutan din po pala sa tomorrow po ay meron po ulit kaming episode dito sa Quarantimes, The Art of Shooting Films Alone. At ang makakasama natin ay si Direk Richard Soriano Legaspi, who is a film educator, director, and writer. Pag-uusapan yung paano nga ba yung pag-shoot mag-isa. Ito, katulad ng sinabi nga ni Kads kanina, di ba? Konti lang kapag nag-shoot sa Cavite. And most of the independent short filmmaking na ginagawa, even in the regions, konting tao lang. So, tomorrow pag-uusapan yan, paano kung mag-isa ka lang talaga? Paano ka makakapag-shoot? So, si Direk Richard Soriano Legaspi ang makakasama. And then, sa Friday naman, ang first episode ng bagong segment ng Quarantimes, ang Quarantitos. So, makakasama naman dyan ang mga titos ng Quarantimes, si Direk Sharon Dayok, Direk Victor Villanueva, at yours truly, ako din. So, kaming tatlo ang mag-host niyan together with mga film director na guest. Pag-uusapan natin kung ano nga ba ang ginagawa ng mga director ngayon. And wag niyo rin po kakalimutan sinusuportahan ng Quarantimes ang kwento ni Denise O'Hara online script writing workshop. So tuloy-tuloy pa rin po ang ang registration. So register lang po kayo dahil malapit na po magsimula yung script writing workshop ni Denise O'Hara. So si Denise O'Hara ang writer-director ng Mamang. So nanalo sa Gawad Urian, nanalo sa Cinemalaya. So please, kung gusto nyo pang matuto ng pagsusulat ng script, join us. I-like nyo lang po yung page na kwento. So yun po, makikita nyo na lahat ng details doon. And also yung second batch ng Anjali Bayani online acting class. Nag-i-start na rin po ang registration. At magsisimula na rin ang klase this September and together with new batches of mga mentors and this is also in partnership with actor, so makakasama na rin yung ilan sa mga nire-respeto sa industriya, makakasama na rin ni Anjali. So i-like nyo lang din yung Anjali Bayani na Facebook page at makikita nyo rin naman dito sa Quarantimes yung mga details ng kwento ni Denise O'Hara script writing workshop at Anjali Bayani online acting class. And next week mapapanood naman natin mga Cebuano films. Ayan na i-curate ni sino ba nag-curate nito? Si si Victor ba o sina Keith? Pero pa-plug din natin syempre si Badidi Labra ang nag-curate ng mga Cebuano films. Exciting yan, tuwang-tuwa ako sa mga Cebuano films, nakakatuwa sila. Actually mas comedy, 'di ba, Kads? Halimbawa yung pelikula pelikula ni Victor, 'di ba? Alam mo yung very satire comedy. So ganun yung mga Cebuano films. Ang dami ko nang napanood ng mga Cebuano, ganun naman yung klase ng pelikula nila. So nakikita nyo, iba-iba, no? Iba-iba yung taste per region and nakakatawa. This is very exciting actually. Ngayon, si Edsel, yung pelikula mo Edsel ay nasa VIDC jury, tama? Yes, it's yung Tubero is nominated for Audience Choice Awards sa VIDC. Ang voting is until September 10. Yung awards night will be on September 13. So boto po kayo. Actually, kung gusto niyo po panoorin yung sa mga hindi pa nakakapanood ng Tubero, doon sa VIDC po, hanapin niyo po yung title The Plumber. Wow. The Plumber, The Shackles, gano'n. Kasi sabi English. Shackles. Tapos duck egg. Duck egg ba? Ano ba yung Balot. Okay. So yun, again, maraming salamat Marvil, Edsel, Kads, and Mariel. And again, maraming salamat sa lahat Direk Noel. ngayon. Salamat so much. Quarantimes. Thank you. At Salamat din. sama-sama pa tayo for sure sa nanood. Yes, thank you sa Bye-bye. inyo lahat. Bye-bye. Bye-bye.